Ito ay hindi isang panaginip. Ito ay isang tunay na espiritual na karanasan na nangyari kay Carlo. Isang gabi, dinala siya ng isang anghel sa impyerno at ang mga eksena ay nananatiling maliwanag hanggang ngayon. Sa loob ng maraming buwan, siya ay ganap na nakatuon sa paggawa ng mas maraming pera at paghabol sa papuri at paghanga ng mga tao habang lubos na binabalewala ang Diyos. Hanggang sa gabing iyon, binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata sa realidad ng espiritual na mundo. Nakita niya ang maraming sikat na bituin at mga awit, mga taong nakipagtipan sa dyablo kapalit ng katanyagan at kayamanan sa buong mundo. Dati nilang sinakop ang mundo sa kanilang sayaw at musika, ngunit ngayon ay pinahihirapan sila sa impyerno sa parehong mga paggalaw na iyon. Nagdurusa ng di masabi na sakit. Sinabi ng mensahero, ang mga taong ito ay dating may makalupang kaluwalhatian, ngunit nawalan ng buhay na walang hanggan. Ngayon, walang makakabili sa kanila kahit isang segundo ng kapahingahan. Biglang naalala ni Carlo ang malalim na makatotohanang salita na sinabi ng Panginoong Hesus. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kaniyang buhay, sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay. Sa puntong iyon, tuluyan na siyang nagising. Ang pera, katanyagan at katayuan ay hindi tunay na mga pagpapala. Ito ay mga kasangkapan na ginagamit ni Satanas upang sirain at lamunin ang mga tao. Basta may pagkain at damit, sapat na. Ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran ay dapat mauna. Si Carlo, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsisi sa kanyang puso. O Panginoon, nagkamali ako. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Marahil ay dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Sinabi ng mensahero, bumalik ka. Binibigyan ka ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Huwag mo nang mahalin ang mundo. Magsisi at sundin siya ng buong puso. Mula sa araw na iyon, hindi nahabol ni Carlo sa mundo o pera. Nakatuon siya sa paghahanap sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga paraan. Mahal na kaibigan, ang impyerno ay hindi katang-isip. Bawat babala mula sa Panginoon ay totoo at mapagkakatiwalaan. Huwag mawalan ng pang-alang-alang sa mga pansamantalang bagay. Handa ka bang magsisi, bitawan ang mundo, at ituloy ang paraan ng Diyos? Iwanan ang iyong tugon sa mga komento. Ito ay hindi lamang isang tugon. Ito ay isang deklarasyon sa espiritual na kaharian. At pakibahagi ang patutuong ito sa mga taong pinapahalagahan mo. Maaari kang tumulong lamang na iligtas ang isang kaluluwa ng hindi mo namamalayan. Amen.